Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng balita, ang inspeksyon ng Philippine Navy sa isang Japanese warship, ang Abukuma-class destroyer escort JS Jinso. May malaking posibilidad na ito ay maging isa sa mga future naval assets ng ating bansa, at ayon sa mga ulat, positive ang naging assessment ng ating Navy. Kung ma-approve ng Department of National Defense, maaari nating makita ang unang barko na available by 2027. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin muna natin ang background. Ang Abukuma-class destroyer escort ay ginawa ng Japan noong late 1980s hanggang early 1990s. May 6 na ships na kabilang dito, at ang JS Jinso, na may hull number D230, ay isa sa mga ito. Ang design ng Abukuma-class ay primarily para sa anti-submarine warfare at escort missions. Ibig sabihin, ginawa ito para bantayan ang mas malalaking barko ng Japanese Maritime Self-Defense Force at para protektahan laban sa mga banta gaya ng submarines at aircraft. Ang kapal na ito ay may displacement na nasa mahigit 2,000 tons, at poured ito ng gas turbine engines, kaya mabilis ito sa dagat. Mayroon din itong mga armas gaya ng 76mm OTO Malar naval gun, anti-submarine rocket launchers, torpedo tubes, surface-to-surface missile and close-in weapons system. Kung tutuusin, hindi ito kasing heavily armed ng mas malalaking destroyers ng Japan, pero bilang escort ship, swak ito para sa coastal defense, convoy protection, at patrol missions. At kung ililipat ito sa Philippine Navy, malaking tulong ito lalo na't limitado pa ang surface combatant capability ng ating hukbong dagat. Ayon sa report, earlier this month nagkaroon ng inspection ng Philippine Navy sa JS Jinso sa Sasebo Naval Base sa Japan. Ang team ng ating Navy ay nag-assess ng kondisyon ng barko, ang kanyang capability, at ang potential nito kung sakaling i-transfer sa atin. Base sa report na nai-forward na ngayon sa Philippine Navy Headquarters, naging positive ang recommendation. Meaning, nakita nilang worth it at viable itong barko para sa ating operational needs. At ngayon, ang report na yun ay naka-forward na sa Department of National Defense, na siyang magbibigay ng final approval. Kung magiging maayos ang lahat ng proseso, ang target ay makuha ang unang barko mula sa Abukuma-class by 2027. Ngayon, tanong ng marami, bakit importanteng development ito? Unang-una, ang Philippine Navy ay kasalukuyang nasa modernization stage. Marami tayong barko na luma na, karamihan ay World War II era pa, at kailangan ng palitan. Ang pagkuha ng mga relatively modern ships gaya ng Abukuma-class, kahit second-hand na, ay malaking step up. Pangalawa, kailangan natin ng mas maraming ships para protektahan ang ating maritime territory. Lalo na sa sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea, kailangan ng Philippine Navy ng mas maraming assets para makapag-conduct ng regular patrols at presence operations. Pangatlo, ang mga barko tulad ng Abukuma-class ay may advanced sensors at weapons system na hindi pa natin ganap na meron sa kasalukuyang fleet. Ang integration ng ganitong klase ng ships ay makakatulong para mapataas ang level of training at readiness ng ating Navy. Pang-apat, strategic din ito dahil galing sa Japan. Tandaan natin na ang Pilipinas at Japan ay may lumalalim na defense cooperation. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng barko, kundi bahagi ng mas malawak na partnership sa seguridad ng rehiyon. Huwag nating kalimutan na ang Japan ay isa sa pinakamalapit na security partners ng Pilipinas sa ngayon. Noong mga nakaraang taon, nag-donate na ang Japan ng mga TC-90 surveillance aircraft sa Philippine Navy. Malaki ang naitulong ng mga ito sa maritime patrols. Bukod pa dyan, may mga joint exercises at training programs na ring ginagawa ang dalawang bansa. At ngayong may posibilidad na magbigay sila ng Abukuma-class destroyer escorts, mas lalalim pa ang level ng ating defense cooperation. Hindi lang ito simpleng transfer ng equipment, kundi pagpapakita rin na handa ang Japan na suportahan ang Pilipinas sa kanyang maritime security challenges.
Sa geopolitical context, malinaw na isa itong mensahe laban sa agresyon sa South China Sea. Kung mas maraming barko ang Philippine Navy, mas malakas ang ating presence at mas kaya nating ipagtanggol ang ating exclusive economic zone. Ngayon, usapang practical. Marami ang nagtatanong kung luma na ang Abukuma class, worth it pa ba ito para sa atin? Totoo, ang Abukuma class ay halos 30 years old na. Pero tandaan natin na ang Japanese ships ay well-maintained. Mahigpit ang JMSDF sa kanilang maintenance at modernization programs. Kaya kahit medyo may edad na, operational at reliable pa rin ang kanilang mga barko. Kung sakaling makuha natin ang JS Jinso, tiyak na dadaan ito sa refurbishment bago i-transfer. Ibig sabihin, aayusin at re-repair ang mga systems para siguradong magagamit pa ng ilang dekada. Para sa Pilipinas na may limitadong budget, mas cost-effective ito kaysa bumili agad ng brand new ships. Habang hinihintay natin ang delivery ng mga bagong frigates at corvettes under Horizon 3 modernization, ang mga second-hand ships mula Japan ay pansamantalang sagot para mapunuan ang kakulangan. Kung matuloy ito, maaaring hindi lang isang Abukuma class ang makuha ng Pilipinas. Dahil 6 ang ginawa ng Japan, posibleng mag-offer sila ng 2 o 3 pa sa hinaharap. Kung ganito ang mangyayari, by early 2030s maaari tayong magkaroon ng maliit pero capable surface fleet na binubuo ng mga bagong frigates, corvettes, at mga second-hand Abukuma class escorts. Isa pa, makakatulong ito sa pag-train ng ating mga naval crew sa paggamit ng mas advanced systems. Pagdating ng panahon na brand new ships na ang ating kukunin, mas handa na ang ating Navy dahil nasanay na sila sa paggamit ng mas modernong equipment. Hindi rin malayong magresulta ito sa joint operations kasama ang Japan, kung saan parehong Abukuma class at Philippine Navy ships ay magsasagawa ng maritime patrols o humanitarian missions. Sa kabuuan, malaking bagay ang inspection na ito ng Philippine Navy sa JS Jinso. Bagamat wala pang final approval, positive na ang naging recommendation. Kung matuloy ang proseso, by 2027 maaari na nating makita ang unang Abukuma-class destroyer escort na nasa serbisyo ng Philippine Navy. Ito ay hindi lamang dagdag sa ating naval assets, kundi simbolo rin ng lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at Japan pagdating sa seguridad. Habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, ang ganitong mga hakbang ay nagpapakita na hindi nag-iisa ang Pilipinas at may mga kaalyado tayong handang tumulong. Kaya abangan natin ang susunod na developments, dahil kung maaprubahan ito ng DND, isa itong major milestone para sa modernization ng ating hukbong dagat. At dyan nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Kung interesado kayo sa mga ganitong updates tungkol sa Philippine military at defense, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa panunood, at mabuhay ang Pilipinas!